Welcome back mga idol! Sa video na ito ay ating matutunghayan ang movie na may pamagat na transporter. Warning! Spoilers ahead! Nag-uumpisa ang pelikula sa isang lalaking tahimik na nakaupo sa kanyang sasakyan. Ang pangalan niya ay Frank. Pinatay niya ang kanyang alarm sa relo at naghintay. Walang pagmamadali, walang pagkataranta. Bigla, isang grupo ng magnanakaw ang sumugod palabas ng isang gusali at sumakay sa sasakyan ni Frank na sumisigaw, pero hindi natinag si Frank. Tiningnan niya sila at sinabing kalmado, "Ano ba ang usapan?" Nagsimulang magtalo ang mga magnanakaw. Kinakabahan sila. Iginiit ng isa sa kanila, "Hindi tayo pwedeng mahuli." Pagkatapos, biglang may isa sa kanila ang naglabas ng baril, binaril ang isang lalaki at itinulak ang bangkay palabas ng sasakyan. "Tara na," malamig nitong sabi. Wala namang sinabi si Frank. Sinimulan na lang niya ang makina at nagsimula na ang habulan, tumutunog ang mga sirena ng pulisya sa malayo. Lumilitaw ang mga sasakyan ng pulisya mula sa bawat direksyon. Pero si Frank ay hindi lang isang driver, siya ay isang propesyonal. Umiwas siya sa trapiko, kumuha ng mga hairpin turns sa bilis ng kidlat at gumawa ng isang nakamamanghang pagkilos, nawala sa mga pulis sa pamamagitan ng pagtigil sa isang hilltop na ganap na nawala sa paningin. Pagkatapos ng pagtakas, binigyan siya ng isa sa mga magnanakaw ng pera. "Dalhin mo kami sa Everton," sabi nito. Pero nanatiling kalmado si Frank. Hindi na sila nagtalo. May isa pang sasakyan na nakaparada malapit. Lumabas ang mga magnanakaw, nagpalit ng sasakyan at nawala, iniwang mag-isa si Frank, pero kasing kalmado pa rin noong magsimula ang lahat. Pagkatapos ng mabilis na pagtakas, umuwi si Frank, kalmado pa rin, pinalitan niya ang plaka ng kanyang sasakyan, pagkatapos ay maingat na hinugasan ito. Bawat galaw ay kalkulado, tumpak, walang ebidensya, walang mga maluwag na dulo. Nang matapos na siya, may kumatok sa pinto. Isang lalaki ang nakatayo sa labas, isang inspector, bagaman hindi nabanggit ang kanyang pangalan. "Hello Mr. Frank, nagmaneho ka ba ngayon?" tanong nito. Sumagot si Frank ng kalmado, "Hindi ako pwedeng lumabas hanggat hindi pinapayagan ng batas." "Gusto mo ba ng kape?" Tumanggi ang inspector, "Hindi na ngayon. May ibang tao pa akong kailangang tanungin." Pagkatapos ay sumandal ito ng bahagya at nagsabi, "Nakakita ka na ba ng isang itim na BMW na may plakang 75106, taong 1979? Pag-aari ito ng isang espesyal na uri ng tao. Nagmaneho mula sa Italia, mamahaling suit, magagandang babae, parang nakagawa sila ng pagnanakaw at nawala. Tinulungan sila ng driver na makatakas. Nakarating ka na rin sa lungsod na iyon, hindi ba? Kilala ka sa paggawa ng mga bagay na malinis." Hindi natinag si Frank, walang reaksyon. Binigyan siya ng inspector ng panghuling tingin at umalis. Ilang sandali lang, tumunog ang telepono ni Frank. Isang mahiwagang boses ang nagsabi, "Lagdaan mo ang papel." Sumagot si Frank, "Saan mo gustong pumunta?" Sumagot lang ang boses, 25. Ibinaba ni Frank ang telepono, sinunog ang papel ng walang pag-aalinlangan at sumakay sa kanyang sasakyan. May dalawang lalaking naghihintay. Naglagay sila ng 50 kilong parcel sa trunk ng sasakyan. Walang tanong-tanong, start ni Frank ang makina at nagmaneho patungo sa kung saan. Pagkaraan ng ilang sandali, nabutas ang gulong ng sasakyan. Huminto si Frank para tingnan ito, kumuha ng ekstrang gulong mula sa trunk, at napansin ang paggalaw ng parcel, pero hindi niya ito pinansin. Pinalitan niya ang gulong at nagpatuloy sa pagmamaneho. Maya-maya, huminto siya sa isang hotel para mag-almusal. Pagkatapos kumain, kumuha siya ng bote ng juice at umalis. Medyo malayo sa daan, huminto siya at tiningnan ang parcel. Sa loob, nakita niya ang isang babae na ang pangalan ay Lai. Sa kabila ng paglabag sa mga alituntunin, binuksan pa rin niya ang parcel, kumuha siya ng kutsilyo sa kanyang bulsa, tinanggal ang tape kay Lai at binigyan ito ng juice para inumin. Pagkatapos uminom nito, muling tinatakan niya ang parcel, nilock ito gamit ang isang kadena at nagpatuloy sa pagmamaneho. Maya-maya, may malakas na ingay na nanggaling sa trunk ng sasakyan. Huminto si Frank, binuksan ang parcel at sinabi ni Lai, "Kailangan kong umihi." Pumayag si Frank, "May 1 minuto ka lang."
Tinalian niya ng lubid ang leeg nito at pinapasok sa gubat. Nang matapos ang 1 minuto, sinundan siya ni Frank at nalaman na nagtangkang tumakas ito. Nahuli niya ito at habang isinasauli na niya ito sa trunk ng sasakyan, nakakita si Frank ng 2 pulis malapit sa kanyang sasakyan. Gamit ang kanyang mga kasanayan, mabilis niyang naibagsak ang mga ito, kinuha si Lai at nagpatuloy sa drop-off point. Doon niya ito ibinigay sa isang lalaking ang pangalan ay Wall. Kinuha ng mga tauhan ni Wall ang parcel at tinanong ni Wall si Frank kung binuksan niya ito. Tinanggihan ito ni Frank at binayaran siya ni Wall, pagkatapos ay nag-alok ng isa pang trabaho. Pumayag si Frank, kinuha ang bagong parcel at nakatanggap ng tagubilin kung saan ito i-deliver. Habang nasa daan, huminto si Frank para kumain. Nang umalis na siya sa restaurant, sumabog ang kanyang sasakyan. Nang mapagtanto na niloko siya ni Wall, nagtungo si Frank sa bahay ni Wall. Sa kabila ng pagiging outnumbered ng mga armadong gwardya, naibagsak ni Frank ang lahat ng ito. Para mabayaran ang pagkawala ng kanyang sasakyan, ninakaw niya ang isa sa mga sasakyan ni Wall. Pero laking gulat niya nang makita si Lai sa gilid. Pinaalis niya ito saglit, pero nang makita niya ang papalapit na mafia, mabilis niyang ibinalik ito sa sasakyan at umuwi. Pagdating sa bahay, parang normal lang ang lahat. Nakangiti si Lai, umaawit habang nasa kusina, nagluluto pa nga ng almusal. Para kay Frank, pansamantalang kapayapaan bago ang parating na gyera. Biglang dumating si Inspector Tarcone sa pinto ni Frank na may hawak na isang bagay sa kamay, isang sunog na plaka ng sasakyan. "Kilala mo ba ito?" tanong nito. Mula ito sa sasakyan ni Frank na natagpuan mga milya ang layo. Nanatiling kalmado si Frank. "Ninakaw ang sasakyan ko habang nasa tindahan ako. Akmang magfa-file na ako ng report." Maingat na tiningnan siya ni Tarcone pero wala itong sinabi. Hindi lang ang sasakyan ang nawawala, babala nito, pagkatapos ay umalis. Walang ebidensya, hinala lang. Maya-maya, habang magkasama sina Frank at Lai sa bahay, parang may kakaiba. Naramdaman ito ni Frank. Masyadong tahimik ang hangin. Pagkatapos ay sumiklab ang kaguluhan. Biglang napapaligiran ang bahay. Nagpaputok ang mga armadong lalaki, mga bala ang tumagos sa mga dingding. May isang missile na tumama, na umalag sa buong istruktura. Nasunog ang bahay. Pero laging handa si Frank. Kinuha niya si Lai at tumakas sila sa pamamagitan ng isang nakatagong basement waterway, lumangoy sa dilim patungo sa kaligtasan. Nakahanap sila ng matutuluyan sa isang maliit na hotel, sa kalagitnaan ng gabi. Lumalim ang kanilang koneksyon at nagkaroon sila ng isang matamis na sandali. Pero hindi nagtagal ang kapayapaan. Kinabukasan, muli nilang nakita si Tarcone, sa pagkakataong ito ay prangkahan. "Ang bahay mo ay ginawang mga guho," sabi ng inspector. "Libu-libong bala ang natagpuan sa pinangyarihan. Sino mang humahabol sa iyo, mayaman sila." Kalmado pero maingat na sumagot si Frank, "Isang retiradong lalaki ako, dating militar. Marami akong kaaway, masyadong marami para pangalanan." Tiningnan siya ni Tarcone, alam niyang may tinatago si Frank. Pero wala siyang sinabi at umalis. Ginamit ni Lai ang computer para mang-alap ng impormasyon tungkol kay Wall para matunten ito. Bumalik ang officer, ipinaalam sa kanila na wala na ang bahay ni Frank at kailangan nilang manatili sa isang hotel. Binigyan sila ng hotel card at pera. Si Frank nabigo, sinisisi si Lai sa lahat at tumanggi itong sumama. Pero sinabi ni Lai na 4 na tao kasama ang kapatid at ama nito, ay nasa panganib, nakakulong sa loob ng isang container na alam lang ni Wall. Nakiusap ito sa pagiging mapagkakatiwalaan ni Frank bilang isang dating opisyal. Dahil sa kanyang pagmamakaawa, pumayag si Frank at nagtungo sila sa opisina ni Wall. Doon, hinarap ni Frank si Wall, hinihingi ang lokasyon ng container. Biglang pumasok ang ama ni Lai, si Mr. Kwai, na nagulat. Tinutukan siya ni Lai ng baril, hinihingi ang mga sagot, pero pinagalitan lang siya ni Kwai, sinabihan itong tumigil sa pagiging childish. Bigla, may isa pang lalaking umatake kay Frank at inupakan ito. Nang magkamalay si Frank, naroon na si Tarcone na inakusahan siyang kidnapper ni Lai. Naaresto siya, pero sa kulungan, sinabi ni Frank sa kanila na ang grupo ni Wall ay nagtre-traffic ng 400 katao, karamihan ay mga babae. Ang opisyal, ngayon ay kumbinsido, tinanong kung gaano katagal ang kailangan niya. Sumagot si Frank, 12 oras. Dahil doon,
tinulungan siyang makatakas sa pamamagitan ng paggawa-gawa ng hostage situation. Tumakas sina Frank at Tarkon, nakarating sa isang daungan kung saan nagpatuloy si Frank ng mag-isa. Sa lugar ng container, umatake ang mga tauhan ni Wall, at sumali si Wall mismo sa pag-atake. Isang mabangis na labanan ang naganap, pero nadaig ni Frank ang mga lalaki habang sinusubukang umakyat sa container. Nadulas at nahulog si Frank. Tumakas si Wall, pero hindi sumuko si Frank. May nakita siyang eroplano malapit. Pinilit ni Frank ang piloto na lumipad at tumalon sa ere gamit ang parachute, bumaba ng direkta sa ibabaw ng container. Nakipaglaban siya sa higit pang mga umaatake, kasama si Mr. Kwai, na nagtangkang patayin siya. Pero si Lai, nakakita sa lahat, binaril ang kanyang ama para protektahan si Frank. Dahil sa emosyon, humagulgol si Lai at mahinahon siyang inaliw ni Frank. Pagkatapos, dumating si Tarkon kasama ang pulisya. Pinuri nila si Frank sa kanyang katapangan. Binuksan ang container at lahat ng nasa loob, kasama ang kapatid ni Lai, ay nakalaya. Sa wakas ay natapos na. At dyan na nagtatapos ang video mga idol.